kung sakasakali po na magdesisyon ang Secretary of Justice, ito sa pamamagitan po lamang ng isang Memorandum of Agreement pero hindi pa po ito final kasi kinakailangan pang aprubahan ng judge ng justice sa Sandigan Bayan. Ganun po ba yun? No, hindi po ganun, Manong Ted. Go ahead. Ang Witness Protection Program po ay na-under sa Department of Justice. Kapag ang Witness Protection Program ay nag-admit ng isang aplikante at sinabi niya, okay, qualified ka para maging state witness, ikaw ay gagawa at papasok sa isang kasunduan with the Secretary of Justice. Now, there is no need for any approval by the court. There is no need for the approval of either the RTC or the Sandigan Bayan. That is binding between the Witness Protection Program and the applicant. Now, ano po ang epekto nun? Ang epekto po nun, doon sa kaso na kung saan siya ay inadmit at ituturing na testigo para sa Estado, hindi na po siya makakasama, hindi na po siya isasama doon sa tinatawag nating information na ipafile sa husgado. Okay? Kasi siya nga po ay testigo na para sa government po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!